Okay. Good morning. Another indoor edition of our blog or Bible study. Gawa nga po ng medyo masama pang panahon sa labas. Not actually masamang masama, pero alam niyo pag naatikan kayo tapos 'di ba, hindi kayo naligo o hindi niyo iniligo agad, delikado. So, ito po kasi ang pag-uusapan po natin ngayon about yung tinatawag na multo. Multo. Maraming naniniwala na yung mga loved ones po nila pag pumanaw ay nagiging multo. Kaluluwang ligaw, sabi nila. Tapos, pagbata raw, nagiging angel and all that. Ang tanong, ano ba nakalagay sa Bible regarding spirits? Okay, ito po ang sasabihin ko. As Christians, we believe sa mga hindi nakikita. Maliwanag po kasi sa Bible nakalagay doon. And sabi niya ganun, we fix our gaze to the things that are not seen. Because all the things that we are seeing, that we are seeing are temporal. Tandaan nyo. But what we don't see is eternal. Ang linaw po niya sa Bible. At ito pa po yung isang pangsuporta sa verse na yan. As Christians, we walk by faith, not by sight. We believe in the spiritual realms sa Christianity. Sa term ng Kristiyano, spiritual realms. It's true. Totoo pong may mga espiritu. Okay? Tulad din po ng tao, may good person, bad person. Ganun din po, meron pong good spirit and evil spirit. Okay. Siyempre, yung mga good spirit, ito po yung mga Kristiyano, na pag namatay na po ang isang tao, diretso po sa kanyang pupuntahan. Taliwas sa paniniwala na mag-i-stay pa rito ng 9 na araw, or should I say after 9 days daw, mag-i-extend ng another more days o papatak ng 40 days, then after that, pupunta na sa langit, sabi nila. Pwede mo raw silang ipanalangin, sabi nila. Okay. But you know what? It's unbiblical. It's not true. Ang tao, may dalawa lang pupuntahan. Langit at impyerno. O ngayon, sino ang susi para makapunta ka ng langit? Si Jesus. Kung tatanggapin mo si Jesus bilang personal mong Panginoon at personal mong tagapagligtas, it means naniwala ka sa ginawa niya sa cross. Mapupunta ka ng langit. On the other side, sino naman ang susi ng pagpunta sa hell? Si Jesus din. Bakit ka mo? Pag na-reject mo si Jesus, pupunta ka ng hell. Kaya sabi ko nga po, mas kung narinig niyo po mga dating vlogs ko, both ang pagpunta sa heaven or hell, si Jesus lang po talaga ang reason. Okay? O ngayon, balik tayo sa multo. Especially dito po sa mga places, mga abandoned places. Okay, dito po sa Philippines, ang number 1 na pinakakinatatakutan pong place sa Pilipinas ay ang abandoned hospital dyan sa may Pampanga. USAF Hospital. Ito po yung mga veterans na mga sundalo dyan po ginamot noong World War II, ikalawang digmaang pandaigdig. Tapos, ito po ay na-abandon na noong 1991 kung nag-explode o sumabog yung mga pinatubo. Napakaganda po ng place. Nakakalungkot lang po bakit po naging ganun yung itsura. Simple lang, inabandon na. Pero I have an update right now that they were going to convert it into a museum, which is good. Sayang yung istruktura. Ako, maano ako sa mga structure na luma. Malaki ang aking respeto sa mga ganyan dahil ito ay nagpapabakas o nagpapabakat, no? Alaala sa atin ng ating nakaraan, especially kung maganda yung nakaraan. Bakit naman nating ililibing na lang sa limot ng dahil lang i-abandon na and all that, no? Pero ang problema, nung nangyari siyang inabandon na, siyempre, no? Lumabas na yung mga balitang may mga multo, may mga, basta naging ghost ano siya. Kumbaga yung image ng hospital naging ghost image na. It's nakakalungkot.
Pero kung tatanungin ninyo ako, kasi ang dami po talaga nagpapatunay, including yung ilang kakilala ko po talaga na nanggaling na roon, talagang pinatutunayan po nila na meron daw mga batang nakikita, lumalabas yung dila, lumalawit ang dila, tapos meron daw babae umiiyak, humihikbi. Parang walang pinagkaiba dito sa Manila yung ating dito, City Hall. Marami rin pong nababalita dyan. Pero ewan ko, pag pumupunta naman ako, wala naman ako nakikita. Ewan ko pa. 'Di ba? Siguro dahil di naman ako takot at Kristiyano ako. Ngayon, tanungin ninyo ako, naniniwala ba ako na may mga buko mahaba na ako. Naniniwala po ba ako na may mga lumalabas doon na mga multo? Hindi po ako naniniwala na mga multo yon. Pero naniniwala ba ako na may mga lumalabas doon? Yes. Wholeheartedly I believe. Mga evil spirits or familiar spirits. Okay. What are evil spirits? Simple lang po ang sagot dyan. Biblically, ito po yung mga kasama ni Satanas na itinapon mula sa langit. Yung mga nagrebeldeng anghel na mas pinili si taning na samahan kaysa sa Diyos. It's very, very clear in the Bible. Okay? Na si Satanas po yun. Wala po tayong duda doon. Okay? At ito po ay mababasa po natin doon sa pagre-rebelde ni Satanas sa Diyos. At meron din pong instance sa Bible na hindi nagustuhan ng Diyos na tinawag yung kaluluwa. Panahon to ni Elijah o ni Elisha or something, hindi ko po na po yun nabalikan na basahin Pero isa lang po ang natatandaan ko ron, hindi pinayagan ng Diyos yung kanyang ginawa na tinawag yung Espiritu. Di ba? Tinawag yung Espiritu para parang bumalik. Hindi po ganun yun. Sa Bible po, pag namatay na po ang tao, dalawa lang ang pupuntahan, langit at impyerno. Pero yung mga evil spirits, yes, they're everywhere. Ngayon ang tanong, bakit hindi po nagpapakita sa akin kahit gusto kong makita? Kasi hindi raw po ako takot, sabi ng isang Kristiyanong nakausap ko, because you are not afraid. And besides, Kristiyano tayo, hindi tayo magpapakita anong takot sa atin ng mga demonyo. That's good news. Kasi yung kinatatakutan ng mundo, pwede natin puntahan. Actually, maganda pong magandang, kung mahilig ka mag-explore, magandang puntahan may mga haunted places. Ako, pinuntahan ko yung mga haunted places sa Baguio. Yung pinuntahan namin ng sister ko, at saka ng ibang mga mag-anak namin, yung sa Baguio po, yung Diplomat Hotel. We went there 3 beses na yata, o 4. O 3 beses yata, kung hindi ako nagkakamali. Tapos, once nakapunta kami doon sa White House. Sarado na po kasi ngayon. May nakikita raw po sila, pero ako, gandang-ganda ako doon sa bahay sa White House. Doon ako, ina-appreciate ko yung ganda ng bahay. Ang ganda ng lugar ako. Multo? Wala. I don't know. Evil spirit, lalo hindi. Takot sa akin ng evil spirit. Kristiyano ako. Ayun po. So, do you know your Bible? If you're a Christian, you should know your Bible. Kasi, may kasama po kami dati, nagbakasyon kami ng Baguio din. Pag mainit kasi madalas kami sa Baguio magbabakasyon. Kristiyano na siya. Ito pa, kumakanta pa sa music ministry siya. Music ministry. Worship leader pa siya, worship leader. Natatakot siya. Kasi ang tinuluyan namin dati, yung bahay ng mga madre, may mga balita rin, may mga multo. Maganda kasi yung place na yun magmuni-muni, gano'n. Maganda, tahimik. Ako hindi ko nakita. Sabi ko, Brad, kuya, ako hindi ko po nakita yung multo. Ang naiisip ko, napakaganda ng creation ni Lord. Napakaganda nitong lugar. At yun ang aking ina-appreciate dito sa Baguio. Maganda siya. Maganda yung place. Hindi yung makatatakutan, no? Kasi kung Kristiyano ka, pinalaya ka na. Galatia 5:1. Kasama sa pinagpalayaan sa iyo ni Kristo ay yung takot sa mga multo. Na ang totoo naman, evil spirit yun. Totoo po. Meron po nandiyan po sila, pero hindi tayo matatakot. Greater is He who lives within us than He who resides in the world. That's very biblical and that's very true. Okay? So bago pa lumamig ang kape ko, I will wrap up to this, no? Thank you po sa panonood nyo. Naway naliwanagan po tayong lahat tungkol sa mga evil spirits, mga multo. Na nakikita natin puro evil spirit lang. Thank you. God.